I think he can talk about anything, but he will required to disclose these two things. Tama po yung sinabi ni Congressman Terry, he will be accorded all the courtesy and the respect. No? Pero ano po ba ang rules and procedure sa committee hearing? He must first of all take an oath. If he is going to do that, then papakinggan po natin siya. Sapagkat bakit siya hindi mag-take ng oath? Kung talaga naman totoo sinasabi niya, walang problema for him to take an oath, di ba? And that is not disrespect. That is the rules of the committee pag pinag-usapan ng committee hearing. Regarding NEP budget, open ho ba kayo dun sa suggestion ni Senator Panfilo Lacson na i-adapt na lang instead yung NEP version ng budget instead na at least isa lang yung may tuturo pagdating sa budget? Sa akin, it will depend on the, because you know for a fact that Congress has 315 congressmen, no? So it's a corporate body, no? In fact, kung sinabi lang niya ng Senator Lacson, he must first of all convince the Senate, no? Nakapiyan siya ng mga bagay na ito. Because sa amin sa Kongreso, mukhang walang problema eh. Pero yung unang-una, kumbinsihin muna niya ang Senado, na all of the senators would be willing to do that, di ba? Oo. Sa akin, walang problema yun eh. But because very important na linawin ho natin what he actually wants, no? Una sa lahat, ayaw ho natin yun. Kasi una, hindi ho ba yung mga binanggit na nga ho natin ng mga ghost tsaka substandard projects sa Bulacan, NEP-originated projects ho yun eh. Hindi ho ba? So bakit ito isusuko ng Kongreso yung una, oversight over the budget. Pangalawa, yung pong kapangyarihan ng power of the purse to look into executive proposal. So, I think that should be flatly rejected. Kasi nga, ano ho yun? Akala ko ba pagka NEP only, maayos yan? Ba't nangyari po yung NEP-originated projects na ghost tsaka substandard? So, I think the Senate and Congress should flatly reject that proposal. Kasi nga, it surrenders the power of the purse, it surrenders legislative oversight over an executive proposed budget. No? So, kailangan ho natin tila-tila. Kasi nga, ang gustong ipakita ho dito, yung pong inherent evil supposedly, nung pong congressional initiatives. And I'm stating it today, hindi po yung totoo. Kasi una ho sa lahat, marami pong mga proyekto na hindi naman ho na-envision, for example, ng executive. Marami hong mga ahensya ng gobyerno that stated this particular budget, they only got like half of it or 3/4 of it. Pero ang pagtingin, for example, ng Kongreso at Senado, hindi mahalaga magdagdag ho ng mga bagong gusali eh. Hindi mahalaga magdagdag po ng mas maraming social protection programs para sa mga pinakamahirap po nating kababayan. Pag pinayagan ho natin na NEP only, yung pong budget, wala na po yung mga yun. Hindi ho ba? So hindi ho papayagan ng Kongreso yun. Pagka ganyan po yung kanila pong sinasabi. And more importantly, like what we had already stated, the ghost and substandard projects in Bulacan were NEP-originated projects. Hindi ho ba? So pag pinayagan natin ganyan, papayagan din ho natin na wala na ho talaga. Pwede pa rin ho mangyari yung ganyan pong mga evils within the National Expenditure Program. Example, okay. Ang pinag-uusapan natin dito, congressional initiative. Hindi congressional in sessions, di ba? I mean, ine-expect din po ng ating taong bayan, ano bang proyekto ang kailangan sa amin dito? Example na lang ito. Kahapon nabasa ko sa dyaryo na si Senator Bongo ay nagbigay ng 7, I think it's 7, multipurpose hall na pinagawa niya. And that is congressional initiative. Di ba? Hindi lang po sa NEP yan. Oo, tama po yung sinabi ni Congressman Terry, of course. Kinakailangan natin na pagkasunduin muna lahat ang mga senador, mga congressman tukol dito. Sabi ko nga, wala akong problema dyan. Pero ito yun lang ang sinabi ko example sa inyo. No? Kapag si Senator Bongo nagbigay siya ng 7
multipurpose hall, and that is very commendable of him. Di ba? Pero ano yan? Yan by NEP? Hindi na ho NEP yan. Oo. That is now what we can call as a congressional initiative. One last. Kahapon dun sa briefing sa Commission on Human Rights, Committee on Human Rights, nabanggit po na marami nang na-dismantle ng mga isabong websites. At ngayon nag-guerrilla operation na lang sila, papanggap ng mga legit online stores, etc. May nabanggit po bang number kung ilan pa yung mga natitira pa na nag-ooperate? Meron. In fact, nabanggit nila na meron more than 52,000 na mga illegal na sites. Okay? At ang natanggal nila now is more than 42,000. So, meron pang mga around 1,500 na kinakailangan hanapin pa nila. At ang problema nito, nanganganak eh. O, tatanggalin nila ngayon yan. O, wala pang isang araw. Balik na. Manganganak nga. Oo. Yung mga mothers, it would take 9 months bago manganak eh. Pero ito, wala pang 24 hours. Andyan na. Nanganganak na po yan. Kaya, sabi ko nga sa DICT, abay, kinakailangan, tinan nyo maigi yan. Sapagkat, ang sabi nila, mahirap daw itong matukoy sa internet natin. Kaya sinabi ko sa kanya, bakit sa Malaysia? O North Korea, for example, hindi nakakapasok yung mga yan. Bakit sa atin? Bakit sa atin nahihirapan tayo? Ano ba yan? Yan ba'y politics? O yan ba'y talagang mababa ang ating yung equipment natin na makita ang mga bagay na yan? So we still have around 1,500 sites. Sapagkat po yan ang pinakamagandang nagawa ng ating dating administrasyon ay ipinagbawal na itong lahat ng isabong na ito. So therefore, dapat to gawin na ng gusto yan. Oo, para mawala na po yan. No? Thank you. Salamat, Willie. I understand na there is another coverage sa Port Tweed, after nito. So, ipoponin question na lang natin yung from Lines Capante of GMA News. Sir, mananawagan ba kayo na yung COA reports, instead of releasing it every April, gagawin ng April instead of December, at ilagay po ito as provision dun sa GAA as just like it used to be? Actually, dapat malabas po sa pinakamaagang panahon eh. Ang totoo, pagka tapos na, yung po mga audit reports, kada ahensya, at napirmahan na po ng mga pinakamatataas na opisyal na Commission on Audit, dapat mailabas na rin sa pinakamaagang panahon. Kasi ang totoo naman, halimbawa, yung po nga DPWH, particularly na sinisilip po namin yung mga audit reports po nila, yung pinaka-recent po nila, 2023 pa eh. Anong petsa na ho ngayon? 2025 na. Hindi ba? So, at anong buwan na ho ng 2025? Yung pinag-uusapan natin ngayon, o Agosto na. So, sana mas maaga ho nila itong mailabas kasi magiging late yung oversight po ng Kongreso at Senado pagka po medyo dulo na ho ng taon. Ilabas po yung previous year's audit reports. Thank you, sir. May isa pa dito, although it was already answered, yung isa panawagan po ng Pangulo sa lifestyle check, dapat po ba itong pangunahan ng Ombudsman? Minahinto po kasi ito ni dating Ombudsman Martires, yung lifestyle check. Ang totoo naman ho, malaya ang executive branch na magkaroon po ng lifestyle check as ordered by the President. Malaya din po yung Ombudsman bilang independent office na mag-conduct po din ng lifestyle check on any and every official and employee of government. So, kung sino man ho siguro, I'm sure wala pa hong gagawin yung Ombudsman ngayon kasi wala pa ho tayong actual Ombudsman. So, hopefully, pag kami bago na po, baka pwede ho niya pong gawin ito sa mga taong gobyerno. Agree ako dyan. Thank you, sirs. Your closing statement, please. Sige po, ano na lang, by age. Yung pong, respeto.
sa mga, not in age, sorry, in seniority in Congress po, mga kaibigan. Again, sa darating pong Martes, magsimula na po talaga yung House Infrastructure Committee hearings. At katulad na binanggit ko, we will focus on the projects that had been inspected by the President, particularly in Bulacan. Secondly, we will focus po on the 15 contractors, particularly the undercapitalized firms. No? Meron pong isa doon, yung 250,000 na kapital pero nakakuha po ng bilyon-bilyong piso ng proyekto. May nangyari na po yung ganyan dati sa family incident. May mga nakasuhan na po ron. So I'm quite sure may makakasuhan po pagka po ganyan din po yung setup in infrastructure. Pangatlo, titingnan ho natin yung Benguet visit din po ng Pangulo kung meron pa ho tayong pagkakataon dahil syempre mabigat din ho yung rock netting na binabanggit po na kung is it a continuing practice by the DPWH at kamusta din po yung mga slope protection projects na ginawa po roon. In future hearings, ayan na nga po, so we can invite Mayor Magalong provided that he discloses the names of legislators supposedly involved in corrupt activities. We can also invite Congressman Leviste to discuss nga po yung pong bribery incident in Batangas. And finally, yung nga po, the committee is not constrained to focus only on flood control. No, we can focus also on all other infrastructure projects, and we are also not constrained only to what the President had inspected. Kasi ang baha ho, hindi naman ho dito lang sa Metro Manila, hindi lang po sa Luzon, kundi nangyari din po sa iba't ibang bahagi ng bansa. So I think that is how the House Infrastructure Committee will conduct itself in the next couple of weeks. Si Congressman Terry po, veterano na rin yan during kabataan days. At anyway, again, I'd like to tell Mayor Magalong na it's very commendable for him na ako, I support him on the expose that he did. No, I hope it's not politics. Yun lang akin. I hope, kung hindi politics ito, he would be willing to be invited sa panawagan namin dito for him to expose that. He would be willing to take an oath. He would be willing to name names. Tulad ng sinabi niya, hindi lamang si Senator Lacson, kundi even him. Sinabi niya yung 67 names. We'd like to find out who they are. Inamin naman niya nung una, sinabi niya, the whole of Congress Later on, sinabi niya na hindi lahat. Okay, so let him name names, let him give all the documentation, evidences in the House. And kung talagang siya seryoso dyan, and he's not playing politics, I would commend him more on that. Okay, pangatlo, abangan nyo na po ang Quadcom, sapagkat malapit na po tayo, abangan ang susunod na kabanata, sapagkat doon po sa Quadcom, ay talagang pag-uusapan na ho natin, 4 na ho ito. Yung missing sa Bungeros, yung EJK, yung drugs, at yung Pogo. Abangan niyo po ito. Maraming salamat po. Thank you. House Committee on Human Rights Chairman and Manila 6th District Representative Benvenido Bene Mabante Jr. and House Committee on Public Accounts Chairman and Bicol Saro Party List Representative Terry L. Redon for joining us this afternoon. To everyone, maraming